May isang mayaman na may dalawang anak na lalaki. Ang bunso ay hiningi na sa kanyang ama ang parte ng kanyang kayamanan. Kaya naman, hinati ng ama sa dalawa ang lahat ng kanyang yaman. Pagkalipas ng ilang araw, ay umalis na ang bunso at nagtungo sa malayong lupain, dala ang lahat ng kanyang mana, nilustay niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Nang magugol na niya ang lahat ng kanyang yaman, ay saka naman nagkaroon ng matinding tagutom sa lugar na kanyang pinuntahan. Nakahanap siya ng trabaho bilang tagapagpakain ng baboy. Sa sobrang gutom ay pati ang kaning baboy ay kanya na ring kinakain. Nang makapag-isip-isip ang bunsong anak ay naalala niya na sa lugar ng kanyang ama ay maraming upahang mga utusan. Ang mga iyon ay sagana sa tinapay, samantalang siya ay mamamatay na dahil sa gutom. Naisip niyang bumalik sa kanyang ama kahit bilang utusan na lamang at siya'y hihingi umano ng tawad. Tumayo siya sa kinauupuan at naglakbay pabalik sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya nito at naawa sa sinapit ng anak. Niyakap niya ang anak at hinagkan. Sinabi ng bunsong anak, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Gayunpaman ay tinawag ng ama ang kanyang mga utusan at sinabing, "Madali, dalhin ninyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at panyapak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinatabang guya at katayin ito. Tayo ay kakain at magsasaya. Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan." Pag-uwi galing sa bukirin ay narinig ng panganay na anak ang kasiyahan sa kanilang bahay. Itinanong niya sa isa nilang alipin kung anong mayroon doon. Anang alipin ay dumating na umano ang bunso niyang kapatid. Nagpapatay ng guya ang kanyang ama dahil umuwing malusog at walang sakit ang kapatid niya. Nang marinig ito ay naggalit ang panganay at ayaw na pumasok sa kanilang bahay. Dahil dito'y lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. "Anang panganay, naglingkod ako sa iyo ng maraming taon. Kahit minsan ay hindi ako sumalangsang sa iyong utos. Kahit minsan ay hindi mo ako binigyan ng maliit na kambing upang makipagsaya akong kasama ng aking mga kaibigan. Nang dumating itong anak mo, nagpatay ka para sa kanya ng pinatabang guya. Siya ang nag-aksaya ng iyong kabuhayan kasama ang mga masasamang babae." Tumugon ang ama at sinabing, "Anak, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sa iyo. Ang magsaya at magalak ay kailangan sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan." Ang mga aral sa kwento: una, pinapaalala sa atin ng kwento na may kalayaan ng tao na pumili at kumilos ayon sa kanyang kagustuhan. Ngunit kasabay nito ang responsibilidad sa mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Ang bunso ay malayang pumili, ngunit naranasan din niya ang mga negatibong kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Pangalawa, ang parabola ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbabalik loob. Ang anak na bumalik sa kanyang ama, bagamat nagkasala, ay nagpakita ng tunay na pagsisisi at pagkilala sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Pangatlo, ang ama sa kwento ay sumisimbolo sa Diyos na laging handang magpatawad at tumanggap muli sa atin. Ano man ang ating nakaraan, ipinakita ng ama ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang anak nang walang pag-aalinlangan o kondisyon. Pang-apat, ang pagdiriwang para sa anak na nagbalik ay sumisimbolo sa kagalakan ng Diyos sa bawat isang nagbabalik loob ay dapat ipagdiriwang. Pang-lima, nagbibigay ang parabolang ito ng pag-asa na kahit gaano kalayo ang ating pagkaligaw, hanggat tayo ay may buhay ay may pagkakataon pa upang tayo ay magbago at magbalik loob sa Diyos. Pang-anim, iwasan ang pagiging mainggitin. Ang nais ng Diyos ay matuwa ka sa tuwing may magandang nangyayari, ito man ay sa iyong kapwa o sariling kapatid, dahil ang disenyo ng Diyos sa tao ay ang magmahalan at hindi ang magsakitan. Pang-pito, tunay nga na walang magulang na makakatiis sa anak. Gayon din naman,
Ang Diyos ay handang magpatawad sa sinumang taong ganap na nagsisisi, humingi ng kapatawaran at tumalikod sa kanyang mga kasalanan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang Alibughang Anak. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe mga kabinibini. Mag-iingat po kayo. God bless po!